Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Sabi dito, the Senate could form a decisive majority tomorrow, June 17, 2026, which will install Senator Sherwin Gatchalian as Senate President, as at least 3 senators are being courted to jump ship from Senator Alan Peter Cayetano's faction, Blue Ribbon Committee Chair, Senator Erwin Tulfo, revealed on Monday. Ito, opinion lang ni Erwin Tulfo. So, gaano ito katotoo or ano yung likelihood na mangyayari na at least 3 senador ang inaawitan, nililigawan, or pwede rin tinatakot, pinipersa, kagaya ng nai-report na ginawa nila kay Senator Jinggoy Estrada. Believe ako kay Senator Jinggoy, safety, hayahay sana ang buhay niya ngayon. Kung nakinig lang siya sa tawag, sige na, kumalas ka na dyan, mawawala lahat ang kaso mo. Diba napakasimple? O, sige na lang. Unahin muna niya yung sarili niya kaysa yung pinaglalaban niyang prinsipyo. Napakadali. But, iba si Jinggoy Estrada. Pinili niyang makulong. At ngayon, naghihirap ngayon doon sa kulong. So, sino-sino yung 3 na yan na nililigawan? Ako, opinion ko lang ito. Isa, si Senator Joel Villanueva. At posible yung 2 pa yung magkapatid na Villar. Okay. Bakit yung magkapatid na Villar? Kasi nga, nagsalita si Ombudsman Rimulya kahapon na tayo na may nasagap daw silang impormasyon na itong magkapatid na Villar parang dinidili nila yung LRT project na ma-implement papunta sa Cavite yung LRT. Pinipigilan daw ng magkapatid na Villar dahil gusto daw ng magkapatid na Villar yung daanan ng tren is doon daw sa mga lupain nila. Yun ang payag ni Ombudsman Rimulya. So, ayun. Walang maibato, walang maipanakot na kaso sa flood control ang magkapatid na Villar. So ito, another informasyon na, kaso ito. So, posible na ito, opinion ko lang posible, ito na yung bagong pananakot sa pagkapatid na Villar. Katulad yung pananakot kay Jinggoy na ngayon nakakulong na siya. Ito naman si Villanueva, meron ng complaint na i-file ng DOJ sa Ombudsman. Correct me if I'm wrong, yan ang pagkakaintindi ko. So, dahil nagsalita si Villanueva last Sunday na a-attend siya sa special hearing, marami ang nagsasabi na most likely babaliktad na siya babaliktad na tuluyan na siyang kumabilang bakod sa June 17. May nabasa akong post na parang salita ni Mayor Magalong, although wala siyang sinasabing, hindi niya pinangalanan yung senador, kaya sabi niya, hindi madala yung video presentation na maniniwala o makukonvince mo ang taong bayan. Hindi bobo ang taong bayan na hindi nila nakikita ang tunay na motibo. Akala namin malinis ka. Akala namin iba ka. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung Diyos sa iyong ganon. Medyo mabibigat yung salita ni Mayor Magalong. Binanggit niya doon. Mabuti pa si Jinggoy Estrada. May prinsipyo, may yagba, may balls. Handang makulong ba? But ikaw, safety ka na. So wala siyang pinangalanan. Kaya lang, marami ang nagsasabi na yung isang senador, Joel Villanueva, ang tinutukoy. Yun ang nababasa ko sa mga comment. Kaya kung ako ang inyong tanungin, I hope I am wrong. Kung mayroon mang tumawid na senador, ang most probable is si Senator Joel Villanueva. Again, I hope I am wrong kasi ang tingin ko kay Senator Villanueva is matino. Ang alam ko,
hindi siya nasangkot sa flood control scandal. Kaya lang, sa akin-akin lang yun. Basing from his video statements, may kutob ako na tatalo na siya, lilipat na siya sa Region 17. Kaya, makapagporma na ng majority ang Gatchalian Bloc. May 13 na sila. Kaya, legally, officially, mabutuhan na nila si Gatchalian as Senate President. Yan ang mangyayari na nakikita ko sa June 17. Villar, palagay ko, hindi yan. Kasi nga, nagsalita si Camille Villar na ang lilipat bakod ay masahol pa sa kay Judas. And tingin ko, palaban din itong mga Villar. Kasi ito, makita mo, gipitan na eh. So dito mo na malalaman ang mga prinsipyo ng mga senador. So, ipagdasal natin si Senator Joel Villanueva na sana sundin niya ang payo ng kanyang ama, Brother A.D. Villanueva, na sundin mo ang konsensya mo, hindi yung gusto ng mga kaibigan mong politiko. That's right. Konsensya. Nilagyan tayo ng Diyos ng konsensya to follow what is right at huwag sundin ang mali. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako diri sa balay ni Sami Sabinoy nga taga San Rafael, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. So muna ni siya ang tabangan na mo gero nga napulo ka digis karaan na gid kaya niya gero. So mao na ni ang pulihan niya karon sa yero nga iya natabang sa iya. So mag-atop na ni karon. So mao na ni ang gitabang nga yero nga napulo nga digis.